Alam nyo ba mga idol, ilang araw na rin ang nakalipas mula nang matapos ang aming peace rally na ginanap sa Luneta, katakot-takot na batikos ang inabot namin sa mga nagko-comment o sa mga iba pang mga taga-social media dahil doon sa ginawang talumpati ni Amy Marcos. Dahil nga naman, ang usapan walang halong politika, bakit pinayagan daw na sumampa si Amy Marcos at nagsalita sa entablado. Yan ang ating tatalakayin sa video ito. Ngayon mga idol, bago natin umpisahan ang ating talakayan, hayaan nyo munang batiin ko kayo ng isang maganda at makulimlim na umaga. Medyo masama na naman ang panahon. Alam naman natin na parang sinasalanta ng bagyo itong ating bansa. Kaya laging masama ang panahon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Gayon din yung mga nasa ibayong dagat, saan man panig ng mundo, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Pero pag-usapan natin yung tungkol sa nakaraang rally namin sa INC. Hindi matanggap ng ilan nating mga kababayan o ng ilan nating mga taga-social media yung ginawang pagtalumpati ni Amy. At ito nga daw ay nakasira sa aming rally. At lumalabas pa na siguro daw ay kasama talaga sa plano namin na pasampahin si Amy sa entablado. Pero sa totoo lang mga idol, kami man ay nagulat kung bakit bigla siyang sumulpot at dumating doon sa aming rally. Gayong hindi naman siya inimbitahan o inabisuhan. Kaya lang, ang mabigat lang kasi, pinayagan ito ng aming tagapagsalita. At yun ang inaano nila. Bakit daw pinayagan ng iglesia na magsalita si Amy? At ang sabi pa, baka raw talagang plano na magsalita ito doon para babagsakin nga ang ating Pangulo. Pero alam niyo ba mga idol, sa ginawa ng ating senadora si Amy, sa halip na maraming simpatya ang umano sa kanya, lalo siyang napasama dahil sa ganyang ginawang paninira sa kanyang kapatid. Mas maraming naging simpatya ang ating Pangulo sa nangyari. Naawa ang karamihan dahil nga na ginawa sa kanyang paglalait. Ngayon, ang paksanga ng rally, 3 araw, 16, 17, 18. 17 pa lang tinapos na ito, gawa nga nung pangyayari na sumampang ang ating senadora at nagtalumpati. Kaya ito, tinapos na agad matapos talakayin yung mga paksa tungkol sa rally. Dahil baka may iba pang mga politiko na makihalo. Mababahiran talaga ng hindi magandang imahen yung aming rally. At may mga lumabas pa sa social media
na dapat papanagutin yung aming naging tagapagsalita sa rallying yan. Dahil bakit pinayagan na sumampa o umakyat si Amy. Ngayon, may mga naghahaka-haka nga na di umano, ito nga daw, ititiwalag ng aming pamamahala. Pero, as of now, wala pa kaming alam kung talagang bibigyan ng disciplinary action ito ng aming taga-pamahala. Pero mga idol, sa totoo lang, ang layunin talaga ng aming rally, democracy, transparency, at saka yung katarungan. At yun naman talaga ang tinalakay sa paksa ng aming rally. Wala nang iba. Kaya nga matapos talakayin yun, tinapos na. Bagamat hindi pa dapat, dahil nga 3 araw ang nakalaan, para wag na lumala ang sitwasyon, tinapos na ito. Sensya na, sinisipon tayo mga idol, gawa nung nakaraan nga ay naambon-ambonan, naulan-ulanan tayo doon sa rally. Bagamat hindi tayo nag-vlog sa lugar na yon, nakihilahok lang tayo at nakisimpatya sa idinaos na rally. Kaya nga mga idol, doon sa mga nagbabas sa amin o mga tumutuligsa, nasa sa inyo yun. Karapatan niyo yun eh. At hindi namin yan tinututulan. Kaya lang naman sana, wag naman sana o-over yung inyong mga sinasabi na below the belt na. Wag naman ganun. Normal lang yun na tulig sa inyo kami. At yan alam na namin mangyayari yan dahil nga hindi pa man nag-uumpisa ang rally, marami na kaming natatanggap sa kung ano-anong mga tuligsa. Di ba? Pero ang pinaka-importante mga idol, natapos ng mapayapa ang aming rally. Nag-umpisang mapayapa, natapos ng mapayapa. Walang nangyaring anumang kaguluhan. Di tulad ng mga pinakita sa Mindiola at kung saan-saan pa, na talaga ang mga ralista maligalig. Oo. Pero sa hanay namin, wala kayo nakitang ganun. Dahil nga, unang-una, ulitin ko na naman, kami ay organisado sa lahat ng bagay, disiplinado sa lahat ng bagay. Kaya, kung paano kami nag-umpisa ng mapayapa, ganun rin kami natapos ng mapayapa. At yun nga, ang hinangaan sa amin ng ating mga kapulisan. Kasi nga, bagamat naroon sila sa perimeter na kanilang distansya, ay nakaantabay lang sila. At wala namang kaming ginawang labag na maaari nilang ikabahala. Yun mga idol, kasi nga, kami kung ano lang ang paksa, yun lang. Maging kami nga nagulat sa ginawa ni Amy Marcos. Kaya yun, hindi nyo rin kami maaring sisihin o tuligsain dahil nga kami mismo hindi namin alam yun na bigla siyang aakyat nun darating Kaya nga tinapos na agad yun para wag nang sumampa pa yung mga ibang politiko at mag-discuss ng kung ano-ano. Dahil nga, wala sa paksa yun ang aming rally. Pero doon sa mga nagko-comment ng hindi maganda, okay lang yan. Kasi karapatan nyo yan. At walang pwedeng pumigil sa inyong kagustuhan. Huwag lang o-over sana. Yan lang pakiusap namin. Huwag naman yung below the belt na yung mga sinasabi. Oo, gaya ng mga iba na halos hindi na maganda yung mga binibitawang salita. Dahil kami kailan pa man, hindi kami tulad ng iba, nabanggit ko na yan, nagagawa ng kung ano-anong istorya para pananain ang sitwasyon.
O kung totoo man na bibigyan ng disciplinary action yung mga nangasiwa sa amin doon sa rally, na tagapagsalita, karapatan ng aming tagapamahalayan. At yan, tatanggapin ng maayos at maluwag sa puso itong aming mga kapatid. Ganyan kami. Hindi kami kagaya ng iba na pangangatuwiranan pa, daramdam. Sabihin na natin hindi sinasadya, pagkakamali pa rin. Dahil nga, pinahintulutan na magsalita. Pero naman kasi kung hindi pa hintulutan magsalita yun, baka magkaroon ng commotion. At yun ang iniiwasan na mangyari. Baka mamaya kung di siya pahintulutan, pababay siya, malamang na magkakaroon ng hindi magandang pangyayari lalo. Di ba? Tama? Dali. Kaya marahil, bagamat labag din sa kalooban ng aming tagapagsalita na mangyari yung ganun, wala na lang nagawa, kundi pabayaan na lang siya. Kaya lang, mabigat daw, may mga nakunan yata ng video o ng camera na pagtapos ng talumpati ni Aimee, ay nakipag-shake hand pa, di umano. Itong aming tagapamahala na nangasiwa sa rally. So, nakunan daw ng video, ng retrato, nakipag-shake hand, nakipag-hug. Kaya lalong doon tumibay ang paniniwala ng iba na kasama sa plano yung ginawa ni Aimee pagsasalita. Pero sa totoo lang, kaming mismong mga miyembro, hindi namin alam yun. Dahil nga, wala yun sa paksa ng aming rally. Marahil, hindi rin alam ito ng aming tagapamahala na nangasiwa doon sa rally, na siyang tagapagsalita doon, na gano'n na mangyayari. Kaya lang, wala na magagawa, ando na eh. Naroon na siya eh. Sumampa na eh. Oh. Vice versa, ikaw ang nasa kalagayan ng aming kapatid. Wala ka na magagawa. Kasi nga, kung itataboy siya at ipagtutulak kang bumaba, siyempre may mga alalay din yan. Oh. Magkakaroon ng hindi lalong magandang pangyayari. Di ba? Kaya, parang pinagbigyan na lang yung ganung sistema. Dahil kahit wala naman doon, si Aimee Marcos na nagsalita ng ganon, kapag natapos na yung paksa na dapat namin talakayin tungkol sa rallying yan, matik yan, mag-iwalay na. Kasi ano pa, tapos na eh, nasabi na yung dapat sabihin, nagawa na namin yung dapat namin gawin, hindi na kailangan paabuti pa ng 3 araw dahil nga, baka nga, magmulang pa ng hindi maganda. Kumbaga, allowance lang yung 1 araw na nalalabi. Pero, hindi na kailangan paabuti pa sa ganun kung talagang tapos na yung paksa at nasabi na yung mga dapat sabihin, natalakay na. Kaya bagamat nangyari yung kay Aimee, wala man siya doon, so pang ganun pangyayari, tatapusin talaga yung paksa namin sa rallying ito. At isa nga yan sa inangaan din ng ating mga kapulisan dahil nga walang nangyaring masamang pangyayari o commotion o ano paman. At maging ang mga tiga Metro 8, nabanggit ko na yan, kumanga dahil kung gaano kalinis dumating ang mga ralista o yung mga kapatid sa area, ganun din kalinis itong iniwan. Ganyan kasinop ang Iglesia ni Cristo sa bawat lugar na pagdadausan ng anumang event o anumang mga yung tinatawag na kaya mga idol, sana doon sa mga tumutulig sa amin, okay lang yun, huwag naman sana o-over. Diba? Na halos tapakan nyo na yung pagkatao namin. Normal lang yun na may buzzer. Kahit sa ang vlog naman, kahit sa ang may buzzer eh. Oo, kahit sa ang angulo eh. Hindi nawawala yan eh. Pero kung ikukumpara mo mga idol sa mga ipinakitang video na nagrarally sa iba't ibang lugar,
mas violente sila. Violente, meron pa nga pinakita na nagsunog ng kung ano-ano sa kalsada. Oo. O, di ba? Yun ang mga dapat pinagdadampot at pinaghuhuli. Dapat yun ang sinabi, yun yung sinabi ni DILG na dadamputin, aarestuhin yung mga iglesia ni Cristo. Dapat doon niya ay pinukol yung kanyang pansin sa mga ganung uri ng nagrally. O, di ba? Yun ang dapat nilang inagapan at binantayan. Kasi, mga violente, kitang-kita naman eh. Lalo yung mga tagapagsalita, kung magsalita, ganun na lang. Kaya nga nag-comment ako, sabi ko, dahan-dahan ka sa pagsasalita dahil nga tayo pinayagan at kinatigan ng saligang batas sa malayang pamamahayag. O, pero hindi tayo pinahihintulutan na umover doon sa itinakda. Kasi pinayagan tayo, ginarantiyahan ng ating saligang batas, pero may limitasyon yung mga pagsasalita mong bibitawan. Pag below the belt na at makakalabag ka na doon sa tuntuning itinakda, eh pwede ka nang arestuhin at kasuhan. Di ba tama? Kaya nga sabi ko doon sa nagsasalita, nag-comment ako sa video na yon, alalay lang sa pagsasalita, ingat lang kasi kahit malayang pamamahayag ang gusto nyo mangyari, kung makakalabag na sa tuntunin, agaya ng mga binitawan niya sa salita, binudobelt eh. Oo. Pero sa INC, wala ka narinig na ganon. Di ba? At hindi kasi yun ang paksa. Sila ang paksa talaga nila, destabilization eh. Papagsakin ng gobyerno, pamabayin si Bongbong. O tama ba yun? Layunin ba yun ng may mabuting layunin? Papagsakin mo ang gobyerno? Di ba, bahagi na ng pagre-rebellion yun, rebelde? O, salamat na nga lang sila, ang militar talaga hindi pinakilos ng ating Pangulo. At maging ang mga pulis kalmado. O, pero kung matatandaan nyo, noong panahon ni Cory, di ba may mga nagrally sa Malacanang na niratrat? Oh. Pero, sa panahon ni Bongbong, wala kang makitang ganun. Okay, dinidisperse sila sa maayos at maanong pamamaraan, hindi yung marahas. Kasi nga napakabait ng ating Pangulo. Yan minsan ang ipinupula sa kanya ng mga tao. Kaya nga, ang ating Pangulo sobrang naaabuso dahil sa kanyang kabaitan. O yung kung ibang Pangulo yun, nakikita niya sa mga pangyayaring gano'n, magbibigay na ng order yun. Pag nakihalo ng militar doon. O, di ba? Pero ganun pa man, pinabayaan lang niya. Total, may mga pulis naman eh. O, pero mga pulis natin, bibiliban mo rin. Hindi rin sila marahas. O, tinutupad lang nila yung kanilang tungkulin ng naaayon lang din sa konstitusyon. Pero yung mga ralistang violente, dapat yun, binibigyan ng ano yun, ng ultimatum. Tama, may mga bansa na niraratrat yung nagrarally, binobomba ng tubig ng bumbero. O, pero sa atin, ginawa ba yun? Hindi, di ba? Kaya sana naman, itong mga ralista, wag na mga abusado. Hindi kung mo pinahintulutan kayo na mag-rally sa lugar na yan, gagawin nyo na lahat ng gusto nyo. Aba, ay yung mismong may-ari ng lungsod na nangangasiwa dyan, may karapatan yan para kayo bigyan ng ultimatum. Pero, nagpapahinuhod pa rin. Dahil walang order ang ating Pangulo na i-disperse o gamitan ng dahas yung mga ralista. Hindi yun ang layunin ng ating Pangulo. Umayag ang Pangulo na mag-rally ang kung sino-sino. Pero sana naman, huwag nilang abusuhin. Yan ang ating advice lang sa ating mga kapwa ralista. Alam niyo ba nung panahon namin, nung matandang Marcos, yung tatay nito ni Bongbong,
Isa rin ang inyong lingkod na sumasama sa ganyang rally at isa rin kami sa nagpabagsak. Kaya nung wala nang matandang Marcos, pumalit na itong na nagka-leche-leche ang ating bayan, doon kami unti-unti nagsisi. Oo. Maging yung mga negosyante na nag-supply sa amin para pabagsakin ng dating Pangulo. Nagsisi ng bandang huli. Bakit? Akala nyo ng gaganda ang ekonomiya eh. Yung pala, lalong nadugmok. Oo. Kasi yung boss namin, nung nagkukwentuhan kami, sabi niya na malaking pagsisisi namin nung mawala ang matandang Marcos. Dahil akala raw nila, ginigipit sila sa kanilang negosyo. Napagtantong nila na yung ginagawa ng ating Pangulo, tama lang. O, di ba? Kaya, yung mga ralista ngayon, advice ko lang sa inyo, hindi lang kayo ang nag-rally, nakaranas kami niyan. Kaya nga binaba Marcelo eh. O, di ba? Ang kamalian lang na matandang Marcos, nung naging payapa na lahat, naging tahimik na, inalis niya ang Marcelo at nag-declare siya ng snap election. Doon na nagsimula yung kaguluhan. Doon siya napababa. Bagamat nanalo pa rin siya sa snap election, hindi matanggap ng mga tao na siya pa rin ang uupo. O, di ba? Ay kung wala ng Marcelo, nagawa na nila yung gusto nilang gawin. At napahinuhod nila ang mga militar. Si Pabyamber, atat na atat, inihingi yung order ng ating Pangulo. Kung ang ating Pangulo na tatay nito ni Bongbong, madupit katulad ni Digong, patay lahat yung tao doon, malamang. Baka lahat kami doon, yari. Bakit? Pag pinakinos niya yung militar, ano magagawa namin doon? O, di ba? Pero ganun pa man, mabait pa rin. Mana nga ito eh, sa tatay niya eh. Mabait. Hanggat maaari, ayaw ng gulo. Pero sana naman, huwag nating abusuhin kasi may hangganan ang bawat pagpapasensya ng isang tao. So, kagaya niyan, wala namang ginagawang masama. Ginagawa naman niya yung kanyang tungkulin. Hindi lang nakikita ng iba nating kababayan at ang nakikita yung puro kamalian. Oh. Alam niyo ba yung South Philippines na yan? China Sea? Kung hindi lang pinangangalagaan ng ating Pangulo yan, matagal na tayo. At yan ang hindi iniisip ng iba nating mga kababayan. Meron na nga nagsalita eh. Dapat to magkaisa tayo dahil magkakaroon ng pagkakataon ang ibang bansa na pasukin tayo. Dahil alam nila na tayo watak-watak. Pero ganun pa man ang ating militar nakahanda. Wala dito sa rally-rally ang focus ng militar, kundi nariyan sa mga gustong pumasok. Yan ang hindi naiisip ng ating mga kababayan na nagsisisigaw, Bongbong resign, Marcos resign, umalis ka na dyan. Oh. Di ba na nila alam na pag bumaba si Bongbong, nasunod yung gusto nila, akala nila magtatagumpay sila. Pag pinasok tayo ng China, tapos na. Maligayang araw. Sino mag-chain of command sa ating militar? Kung pati military natin kinuha nyo na. Di ba? Yung panahon ng matandang Marcos, kaya lang hindi tayo napasok ng mga tiga-ibang bansa. Dahil nga, alam nila na kahit papano, ang military natin ay nakahanda rin. Alam mo, CIA na nakapasok sa atin. Kaya napatalsik ang matandang Marcos. Kung hindi nakihalong CIA, kala nyo ba mapapababa nyo matandang Marcos? Ito, sa tingin nyo, ang ating Pangulo, bagamat mabait at mapaghinuhod, mapapababa nyo yan? Pag naabuso ng gusto yan, baka magsisi kayo. Oo, alalahanin nyo, Marcos pa rin yan. Dugong Marcos yan. Kaya sana, mga kababayan natin na ibang layunin,
Sabi nga, magkaisa na. O, may mga nagsalita pa nga, naulit lang daw yung nakaraang rally, pero wala rin daw mangyayari. Ganun pa rin. Kaya ang ating Pangulo, marami nag-a-advise, kumilos ka na. Nagawa na ng taong bayan yung para sa'yo. Gawin mo naman yung para sa'yo. O, di ba? Yung taong bayan nag-rally, marami nakiisa sa kapayapaan. O ngayon, natapos yung rally, gawin mo na yung para sa'yo. Yan ang advice ng iba nating mga mamamayan na nakisimpatya dito sa peace rally. Kahit ako, sinasabi ko sa aking Pangulo, mahal na Pangulo, gawin mo na yung nararapat. Huwag kayong puro dada lang, puro dada. Baka matulad ka kay Erap. Di ba? Anong panahon ni Erap, puro dada. O ano nangyari? Nung pumihit yung kabilang panig, nakasilip. O, yung sabi niya, sa kangkungan kayo dadamputin, sa kangkungan kayo pupulutin. O, ano nangyari sa kanya? Siya ang dinampot sa kangkungan. O, gusto ba mangyari yan sa'yo, mahal na Pangulo? Kaya kumilos ka na. Gawin mo na yung nararapat. Dahil marami rin yung nagsasabi na baka pumihit ang isip ng mga tao, mawala ang suporta sa'yo. Kasi ang gusto ng tao, prueba, aksyon. Hindi yung puro salita. Hindi natin sinisermonan ng ating Pangulo, ha? Hindi natin inuutusan. Nag-a-advise lang, nagpapayo lang tayo sa maaaring mangyari. Kasi nga, sample na nga si Erap eh. Oh. Di ba? Puro dada. Oh. At noong panahon ni Erap, pag-upo niya, hindi niya inalis yung mga nasa dating pwesto. Ayun. Ang bumira sa kanya. Ganon dito si Bongbong. Nasa pwesto pa rin yung mga dati. Oh. At pag yan, ang kumilos, baka matulad nga siya kay Erap. Sana naman wag. Kaya gawin na niya. Huwag na siya magpatumpik-tumpik. Huwag na siya magsaalang-alang na kung kani-kanino o kung sino pa man. Kay kamag-anak yan, kay kapartido, kay pamilya yan. Kapag sangkot, birahin mo na. O di ba? Kung talagang transparency ka, kung talagang gustong matupad yung transparency na pag nagbigay ng batas, tirahin mo na lahat. Wala ka nang pipiliin. O, di ba? Karapatan mo yan bilang Pangulo eh. At yan ang hinahanap ng tao sa iyo. Yung paninindigan. Gawa, hindi salita. Di ba? Kaya mo naman gawin yan eh. Dahil may mga, alam ka na kung sino-sino yan eh. Ikaw nagsabi eh. Before Christmas may makukulong eh. Ba't paabutin pa ng before Christmas? Ngayon na. Mag-sample ka na kung sino mga dapat makulong. Di ba? Para makita ng taong bayan na tinutupad mo yung mga sinasabi mo. Di ba? Tama ba yung mga idol? Kasi bilang Pangulo ka, yan ang hinahanap ng tao eh. Yung paninindigan mo bilang Pangulo. Inilagay ka ng tao sa posisyon mo. Ngayon, kung may makakaliwa na ayaw sa'yo, marami pa rin naman ang may mas gusto sa panunungkulan mo, tulad kami. At yung iba pa natin mga kababayan na sumusuporta sa'yo. Kaya mga idol, nasasabi lang natin sa ating Pangulo yung mga dapat natin sabihin, pero hindi natin siya inuutosan. Hindi natin siya binubuyo. Pinapaalala lang natin sa kanya yung kanyang mga binitawang salita na dapat lakipan niya ng gawa. Di ba? Kapag sinalita mo isang bagay, lakipan mo ng gawa para paniwalaan ka. Eh kung puro salita lang, kagaya ni Erap noon, puro salita, ano nangyari? Lahat ng sinabi niya sa kanya bumagsak. Sa kangkungan kayo dadamputin, ano nangyari? Siyang dinampot sa kangkungan, di ba? Oh. Ganon, ang gusto nating ipahiwatig sa ating Pangulo. May mga pangyayari na eh, ba't kailangan pang mangyari ulit? Oh, di ba?
Paano mga idol ha? Salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito. Tinalakay lang naman natin yung nakaraang rally dahil doon sa ginawang pag-ano ni Aimee. Pero sa totoo lang maraming naawa kay Bongbong kaysa magalit. O anong uri nga naman kapatid ito, bakit ganun ang sinasabi niya? Di ba? O ngayon, ito si Aimee. Ha? Ang tanong, sarili na nga niyang kapatid, pinagkakaluno niya. Tayo pa kaya na hindi niya kaano-ano, hindi niya ipagkaluno. O si Sara, ang tanong, nagtiwala pa ba si Sara sa kanya? Pag nagtiwala pa si Sara sa kanya, sa ginawa niya doon sa kanyang kapatid, pareho na sila. Isa layunin. O, di ba? Yan ang pagkukwentuhan lang naman natin mga idol kasi nga sa mga napapanood natin sa kapwa natin social media na kung ano-anong batikos ang pinupukol sa iglesia. Normal lang naman yun. Oo, kaya lang naman sana huwag o-over. Huwag naman yung parang halos tapakan muna yung pagkatao ng mga miyembro. O paano ha? Salamat ng marami sa maikling sandali. Sinamahan niyo ako sa ating kwentuhan ito. Sana kahit pa paano mga idol may nakuha kayong idea. Kaya yan, napagkwentuhan lang naman natin, tinalakay natin, at bago tayo maghiwa-hiwalay, muli ko kayong binabati ng isang magandang umaga. Ha? Saan man kayong panig ng ating mundo, naroon, hindi dito sa ating bansa, saan man kayong panig ng ating bansa, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Bueno, ito po muna yung lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!